Magbibigay na ng bata, si Guanyin Niang Niang. Sinasamo namin kay Guanyin Yang Yang. Bigyan po ninyo kami ng anak. Magbibigay na ng bata. Bibigyan kita ng isang sanggol. Bibigyan ka ni Xiaoba ng isang sanggol. Huwag po kayong magmadali. Pagkatapos sa kanya, isusunod kayo. 3 Lucky Stars? 1,000 taon na kayong nagsasanay. Oras na para bumaba sa mundo ng mga tao para sa inyong pagsubok. Napakasaya! Sa wakas ay maaari na kaming pumunta sa mundo ng mga tao para maglaro. Ako si Sun Yan, ang asawa ng presidente ng Lu Group na si Lu Huaiqing. Nagdadalang tao ako ng triplets. Sabi ng doktor ay may panganib sa aking panganganak. Nagsasamo po ako kay Guanyin Niang Niang, pakiusap, gabayan ng aking mga anak, na makalabas ng ligtas. Ang Sunian na ito ay isang ina at nakatadhana kayong magtagpo. Pumunta na kayo agad sa pamilya niya para maisilang upang bigyan siya ng mga anak at swerte. Mama, parating na kami. Ang sakit ng tiyan ko, manganganak na ako. Huminga ng malalim, ituloy lang ang paghinga ng malalim. Aire. Air pa, lalabas na ang bata. Bakit hindi pa siya nanganganak? Narito na si President Lu. Huaiqing? Ma, nanganak na ba si Sunian? Congratulations! Nanganak ka ng 3 maliliit na prinsesa. Tingnan mo sila. Mga anak ko, sa wakas ay naisilang kayo ng ligtas. Halika, ako ang mama ninyo. Ay nako, nasaan ang apo kong lalaki? Madam Lu, nanganak si Mrs. Lu ng 3 babae. Ano? 3 babae? Wala man lang kahit isang lalaki? Sunian, bakit 3 malas na bata ang isinilang mo? Ma, hindi malas ang mga anak ko. Huaiqing, halika rito at tignan mo ang ating mga anak. Ang kailangan ng Lu Group ay isang tagapagmana. Anak na lalaki ang gusto ko. Hindi mga babae. Huaiqing, Ang mga papel sa diborsyo, pirmahan mo na ito. dahil lang ba puro babae ang naging anak ko? Kaya makikipaghiwalay ka na sa akin? Dahil hindi ka makapanganak ng lalaki, marami ng ibang handang gumawa niyan. Huwag ka ng madaming daldal, bilisan mo at pumirma na. Kung hindi, ipag-uutos kong ilayo rito ang 3 malas na batang iyan. Huwag niyo pong kukunin ang mga anak ko. Pipirma na ako. May laman na $1,000,000 ang card na ito bilang pambayad ko sa iyo. Magtipid ka sa paggastos. Kapag naubos mo na ang $1,000,000 na ito, hindi na kami magbibigay pa ng pera sa'yo. Dabaw, Erbaw, Sanbaw, kayo ang mga mahal kong baby. Kahit ayaw sa inyo ng tatay at lola nyo, mahal ko kayo.
Hinding-hindi hahayaan ni Mama na may umapi sa inyo. Binabati ka namin, host. Tagumpay ang pagluwal mo sa 3 mapalad na mga bituin. Sino ang nagsasalita? Mahal naming host. Ang 3 anak mong babae ay mga mapalad na bituin mula sa langit at may hatid silang super mom system para sa iyo. Ngayon, ang super mom system ay opisyal ng aktibo. Ang anak ko ay isang munting swerteng galing sa langit at na-activate ko na ang Good Mommy system. Tama yan. Basta't makumpleto mo ang mga gawaing ibibigay ko, basta't matapos mo ang bawat misyon, ay makakatanggap ka ng pabuya. Narito ang iyong unang misyon. Nilalamig na ang mga bata, kaya dalhin mo ang iyong mga anak sa mall para ibili ng mga damit at makakakuha ka ng pabuya na 8,888,000 dolyar. Isasama ko ang mga bata sa mall para bumili ng damit at makakakuha ako ng 8,888,000 dolyar. Ang lalamig na ng mga kamay ng mga bata. Kahit wala pang pabuya, ay ibibili pa rin ni Mami ang mga bata ng bagong damit. Dabaw, Erbaw, Sanbaw. Tara, mamasyal na tayo. Magandang araw po, ano po ang hanap nila? Ibibili ko lang ang mga anak ko ng ilang mga isusuot. Sila po ba ay triplets? Napakaganda naman po nila. Kukunin ko ito. Pati rin ito. Kukunin ko ang lahat ng ito. Miss Sue, ang kabuuan po ay 800,000 dolyar. Paano po ang paraan ng pagbayad, ma'am? Umabot agad ng 800,000. 1,000,000 dolyar lang ang binigay ni Lu Huaiching sa akin. Host, bayaran mo na agad iyan. May matatanggap kang pabuya na 8,888,000 dolyar. Gamitin mo ang card ko. President Lu, isinama po ng inyong asawa ang mga bata sa mall at gumastos po siya ng 800,000 dolyar. 800,000 dolyar? Huaiching, noong binigyan mo si Sunian ng 1,000,000 dolyar, naging sobrang gastador siya at winaldas ang 800,000 dolyar. Saang mall sila pumunta? Sa People's Road Mall po. President Lu, heto po ang footage sa CCTV. Miss Sue, naisa katuparan na po ang pagbayad ng 800,000 dolyar. Huaiking, narinig mo ba yon? Talagang ginastos ni Sunian ang 800,000 dolyar. Ang perang binigay ko sa kanya, gusto ba niyang ubusin iyon sa loob lang ng isang araw? May utak ba siya? Ang 3 malas na taong iyon, hindi nila kailangan ng ganyan kagagandang damit. Tama lang na hiwalayan mo siya. President Lu, kasalukuyan pong nag-uusap si Madam at ang mga bata. Mga anak, 200,000 dolyar na lang ang natitira sa card natin. Tapos na ang misyon ngayong araw. Ibibigay na ngayon ang 8,888,000 dolyar na gantimpala. Host, wag po kayong mag-alala. Ipadadalha ang lahat ng pondo sa pamamagitan ng legal na paraan. $8,888,000 dolyar. Totoo nga ang Good Mother System. Kahit hindi mahal ng tatay at ayaw ng lola sa inyo, sina Dabaw Erbaw Sanbaw ay tunay na mga munting swerte. Mga anak, mayroon na tayong 8,888,000 dolyar. Gumastos si Sunian ng 800,000 dolyar. Pero nakakuha siya ng 8,888,000 dolyar? Huaiching, anong 8,888,000 dolyar? Hindi mo ba narinig? Anong dapat kong narinig? Siguro namamali lang ako ng dinig. Imposibleng magkaroon si Sunian ng 8,888,000 dolyar. Huaiching, namimiss na kita. Pupunta na ako dyan ngayon din. Ayos, mayroon na akong 8,888,000 dolyar. Inaantok na ang mga bata. Pero pinalayas na tayo sa bahay at wala na tayong matitirhan. Ang mabuting ina system ay may bagong misyon muli. Inaantok na ang mga bata. Gusto na nilang matulog. Dalhin ng ina ang mga bata para manuluyan sa Glory Grand Hotel at makakakuha ka ng isang libreng raffle draw. Libreng draw?
Glary Grand Hotel, paparating na kami. Ito ba ang Glary Grand Hotel? Napakagarbo naman dito. Kahit paasawa ako ng presidente ng Lu Group na si Lu Huaiqing, mula nang magpakasal kami, naging may bahay lang ako. Nagsilbi sa asawa, nagsilbi sa biyenan, nagtipid para sa pamilya, at hindi pa man lang nakakapunta rito sa Glary Grand Hotel. Magandang araw po, gusto sana naming mag-check-in. Magandang araw po. Anong uri po ng kwarto ang gusto nyo? Dahil may kasama po kayong 3 bata, inirerekomenda ko po ang Crown Suite na ito. Mayroon po itong serbisyo para sa ina at bata na siguradong makakatugon sa lahat ng pangangailangan nyo at ng mga bata. Magkano ang isang gabi sa kwartong iyon? $100,000 po. $100,000. Napakabuti mo naman. Pwede mo naman kaming pagnakawan ng harapan, pero binigyan mo pa kami ng matutuluyan. Sunian. Lurong, ang hipag ko. Sino siya? Sunian, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihing balak mong tumira sa Glary Grand Hotel? Balak mo pa talagang magstay sa premium crown room na nagkakahalaga ng $100,000 kada gabi? Deserve mo ba yan? Sunian. Yung $1,000,000 na binigay ko sa'yo, balak mo ba talaga yung ubusin sa loob lang ng isang araw? Huwag kang tumuloy dito. Umalis ka na agad. Lu Huaiqing. Sino siya? Siya? Siya ang heredera ng pamilyang Bai, si Bai Weiwei. At syempre, siya rin ang paborito kong hipag. Lu Huaiqing. Matagal mo na pala akong niloloko. Wala kang hiya. Gusto mo ba akong saktan? Sunian, huwag mong kakalimutan. Sa nakalipas na mga taon, ako ang nagpapakain at nagpapainom sa'yo. Binuhay kita. Anong ibig mong sabihing hindi tapat? Ako ang presidente ng Lu Group. Sa madaling salita, isa akong negosyante. Tingnan mo ang sarili mo. Isa ka lang namang housewife na puro anak na babae lang ang alam. Wala kang kahit anong silbi. Si Weiwei ay mas nababagay para sa posisyong Mrs. Lu. Sunian, katulong ka lang na walang bayad sa pamilya namin. Si Ate Weiwei lang. Ang karapat-dapat na maging hipag ko. Huaiqing, yung $10,000,000 na ginastos mo para bilhin ang diamond necklace na to, gustong-gusto ko ito. Sa mga nakalipas na taon, ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang Lu. Nagsilbi ako at nag-alaga ng pamilya, pero minaliit pa rin ako ng lahat. Hindi kami pwedeng tumira ng anak ko sa silid na nagkakahalaga ng $100,000. Pero sa Bai Weiwei na yan, okay lang na gumastos ng $10,000,000 para sa kwintas. Napakalaking biro ng buhay ko. Magche-check-in ako sa premium crown room. Sunian, hindi ka pwedeng manatili dito. Iswipe ang card. Bebe, Sue. Handa na po ang inyong exclusive crown room. Ito po ang inyong room card. Samahan ko na po kayo at ang bata sa itaas. Sige. Tapos na ang task na pinadala ng Good Mother System. Magsisimula na tayo sa Lucky Draw. Dito na ako. Host, nakuha mo ang 1,000-fold cashback. Ibig sabihin, dahil gumastos ka ng $100,000, 1,000 beses ang ibabalik sa'yo ngayon. 1,000 beses ng $100,000. $1,000,000,000 iyon. Isa 10,000,000. 1,000,000,000. Pumasok na talaga ang pera ngayon. $1,000,000,000. Sunian, ang $1,000,000 na binigay ko sa iyo. Talaga bang halos naubos mo na lahat? Sinasabi ko sa iyo, hindi na ako magbibigay kahit 1 sentimo. Magsisisi ka? Sasabihin ko rin sa'yo, hindi ako hihingi ng pera sa iyo. Dahil ang pera ko, hindi mauubos. Anong ibig mong sabihin? Totoo ba ang narinig ko tungkol sa $8,888,000? Ibigay mo sa akin ang phone mo. Titingnan ko kung gaano kalaki ang pera mo.
Personal na privacy ko ito at wala kang karapatang makialam. Sunian, At isa pa, makinig kang mabuti. Ngayon ay minamaliit mo ako. Bukas ay hindi mo na ako maaabot. Ang taong magsisisi ay ikaw. Tara na. Dito po tayo. Kuya, tingnan mo ang ugali niya. Mga anak, tapos na tayong maligo lahat, oras na para matulog. Kung tutuusin, kapapanganak pa lang ni Mommy. Dapat ay nagpapahinga pa ako at nagpapagaling, pero pakiramdam ko ay punong-puno ng lakas ang katawan ko. Siguro dahil kayong tatlo ay ang aking mga munting suwerte, kaya mabilis ang paggaling ng katawan ko. Mga anak, salamat at nandyan kayo para sa akin. Iniisip nyo ba na walang kuwenta si Mommy? Kahit na masamang lalaki ang daddy nyo, pero isang negosyante si Lu Huaiching at isang mayamang eredera naman si Bai Weiwei. Habang ako naman ay marunong lang magluto, gawaing bahay, at isang simpleng housewife. Siguradong si Bai Weiwei ang pipiliin niya. Ayon sa balita, ang tagapagmana ng mayamang pamilya ng Jiangcheng na si Pamilyang Fu, ang si Fu Jingshen ay nagkaroon ng karamdaman sa pagkain. Magsasagawa ang Pamilyang Fu ng isang cooking competition upang makahanap ng isang mahusay na tagapagluto. Naglabas ng misyon ang Good Mother System. Gusto ng mga anak na si Mommy ay sumali sa cooking competition. Kapag nanalo, ay magkakaroon ng dobleng premyo. Ang iyong pera ay magiging doble. Magiging doble? Mayroon akong $1 bilyong na ipon ngayon. Pag dinoble, magiging 2 bilyon iyon. Tama iyan. Pero ako, Host, kahit na isa ka lang housewife, ang pagiging kusinera, kasambahay, at pag-aalaga ng bata, kung titingnan ng bawat trabahong ito, hindi ba't napakamahal ng bayad sa kanila sa labas? bakit hindi ko naisip iyon? Host, sa totoo lang ay wala kang katumbas na halaga. Ay hindi lang nila nakikita ang iyong galing. Davao, Erbao, Sanbao, ngayon din ay sasali na si Mommy sa kompetisyon. Ipakikita ko sa inyong irresponsableng ama ang halaga ko at magsisimula na ang mga araw ng pagsisisi niya. Cooking competition. Laban. Bakit hindi pa lumalabas si Brother Jingshen? Si Young Master Fu na siyang Fu Jingshen, ang dream guy ng maraming kababaihan. Pangarap talaga ni Rongrong na makasal kay Young Master Fu at maging Young Madam ng mga pamilyang Fu. pero si Jingshen sa ngayon, ang hinahanap lang ay isang maliit na kusinera. Kuya, huwag kang mag-alala. Nakagawa na ng paraan ang hipag ko para sa akin. Anong paraan? Naghahanap ako ng isang dekalibreng chef. Sabi nga nila, sa panunuyo sa isang lalaki, kailangang dumaan muna sa kanyang tiyan. Kapag nanalo ang dekalibreng chef na ito, ang pagsasama ni na Rongrong at Young Master Fu ay sigurado ng matutuloy. Huaiching, alam ko na, si Young Master Fu ang para sa iyo ay ang pinakamagandang mapapangasawa para sa iyong kapatid. Napakaunlad ngayon ng pamilyang Fu. Kung magkakaisa sila ng pamilyang Lu, siguradong mas lalong uunlad ang pamilyang Lu. Weiwei, hindi ako nagkamali sa iyo. Ikaw ang gusto kong maging Mrs. Lu. Dapat matagal na nung pangit na babaeng si Sunian. Ibinigay ang posisyon bilang Mrs. Lu sa aking hipag. Huwag mo na siyang banggitin. Nandiyan na si Young Master Fu. Magandang araw po, Young Master Fu. Brother Jingshen, Jingshen, bakit naka-wheelchair ka na? Nagkaroon po ng anorexia ang aming young master. Ilang araw na siyang hindi kumakain, kaya kailangan na niyang mag-wheelchair. Huaiching, pasensya ka na sa itsura ko. Young master, maaari na pong magsimula ang paligsahan sa pagluluto.
Nandito na ba ang lahat? Ako rin po. Nandito rin ako. Sunian, Sunian, anong ginagawa mo rito? Mga baby ba niya yon? Wow, triplets! Nanganak na siya ng triplets, pero ang ganda pa rin ng katawan niya. Napakaganda talagang hot mama. matagal ko nang hindi nakikitang kuminang siya ng ganyan. Noong nasa kolehiyo pa si Sunian, siya na ang pinakasikat sa buong paaralan. Ang atensyon ni Lu Huaiqing ay naaakit pa rin kay Sunian. Nasa puso pa rin niya siya. Sunian, anong sadya mo rito? Alam ko na. Marahil ay naubusan ka na ng pera, kaya pumunta ka rito para humingi. Kuya, Sunian, alam ko namang magsisisi ka rin. Hindi na kita bibigyan ng pera kahit kailan. Umalis ka na agad. Napakakapal din ng mga mukha nyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo ang ipinunta ko rito. Kung ganoon, sino ang hinahanap mo? Nandito ako para. Young Master Fu, pumunta ako rito para sa iyo. Sa akin? Nandito ako para sumali sa kompetisyon sa pagluluto. ano ang sinabi mo? Sasali ka sa paligsahan sa pagluluto? Young Master Fu, nag-apply na ako. Suriin niyo ang listahan ng mga kalahok. Sir, naka-apply na po siya ayon sa mga alituntunin. Dahil narito na ang lahat, ang paligsahan sa pagluluto ay opisyal lang magsisimula. Brother Jingshan, Maraming nanonood sa atin, huwag kang gumawa ng nakakahiya. Sigurado ka ba sa kinuha mong sikat na chef? Si Chef Yang ay isang head chef sa isang Michelin star restaurant. Gumastos ako ng 10 milyong dolyar para lang makuha siya. Tungkol naman kay Sunian, isa lang siyang karaniwang may bahay. Imposible siyang manalo. Sige. Kailangang magsanib ang pamilya Lu at Fu. Si Jingshen ay dapat maging bayaw ko. kuya, panoorin mo na lang kung paano mapahiya si Sunian. Magsisimula na ngayon ang paligsahan sa pagluluto. Ang gagawin nating sikat na ulam ay ang squirrel-shaped mandarin fish. Maaari na nating ihanda ang mga isda. May nail art ang tagaluto? Tanggal. Ikaw, hindi mo mahawakan ng maayos ang kutsilyo? Tanggal. Ikaw, mapurol ang iyong talim? Tanggal. Wow, ang husay ng kaniyang paghiwa. Huaiqing, panalong-panalo na tayo. Sunian, maaari ka pang sumuko habang maaga pa. Hinding-hindi ako susuko. Oras na para ipakita ang galing ko. Davao, Erbao, Sanbao, manood kayo, tiyak na mananalo si Mommy sa laban. Miss Su, kanino ka ba nag-aral magluto? Wala akong grupong kinabibilangan. Isa lang akong hamak na may bahay. Isang may bahay na nangahas na lumaban sa isang Michelin chef na tulad ko? Napakayabang mo. Tapos na ang isda. Dahil nandoon na si Chef Yang bilang magaling na halimbawa, itong ginagawa mo ay tila wala namang espesyal. Sa tingin ko, si Chef Yang pa rin ang mas mahusay. E paano kung idagdag natin ito?
Diyos ko, gumagalaw ang isda. Hindi ba ako namamalikmata? Isa ba itong uri ng salamangka? Hindi ito salamangka. Ito ay dahil sa galing niya humawak ng kutsilyo. Napakabilis at napakatalim. Bago pa man mamalaya ng isda, nakuha na niya ang katawan nito. Mukhang ang galing ng binibining ito sa paghiwa ay mas matindi pa kaysa kay Chef Yang. Bakit napakahusay ni Sun Yan? Paano nangyari ito? Miss Sue, ang labanan natin ngayon ay sa pagluluto, hindi sa galing sa paghiwa. Ngayon, simulan na nating lutuin ang squirrel mandarin fish. Sige. Young Master Fu, tapos na po ang aking squirrel mandarin fish. Pakitikman na po. Jingshen, kamusta? Huaiqing, siguradong magugustuhan iyan ni Young Master Fu. Napakapangit ng lasa, alisin niyo yan. Hindi ito nagustuhan ni Jingshen. Ngayon ay si Sun Yan na lang ang natitira. Ibig bang sabihin ay mananalo siya? Young Master Fu. Heto po. Hindi maari. Hindi siya pwedeng manalo. Bakit ang squirrel mandarin fish mo ay kulay itim? Bakit naging itim ito? Oo nga. Bakit kulay itim iyan? Sun Yan, gusto mo bang saktan si Young Master Fu? Mga tao, bilis, ilabas siya. Sun Yan, bakit ang ginawa mong squirrel-shaped mandarin fish ay kulay itim? Dahil po iyan sa bamboo charcoal powder. Para sa kaniya. Young Master Fu, ang ginawa kong squirrel-shaped mandarin fish ay pwedeng-pwedeng kainin. Sino ang makakasiguradong hindi iyan may lason? Kahit pa sabihing wala itong lason, isa pa rin itong disaster na putahe. Young Master Fu, huwag mo nang kainin iyan. Sun Yan, alam mong may anorexia ako. Ang itim na bagay na ito ay lalong nakakawala ng gana. Kunin niyo na ito. Young Master Fu, pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon, kahit isang kagat lang. Ilayo siya. Bitawan niyo ako. Kanina lang ay talaga palang inisip kong mananalo si Sun Yan. Ano bang iniisip ko? Si Sun Yan ay isa lamang walang kwentang may bahay. Sun Yan, sa wakas ay napalayas ka na rin. Jingshen, anong nangyayari sa'yo? Brother Jingshen, Hindi po maganda ito. Ang sakit na anorexia ng Young Master ay umatake na naman. Kaya ko siyang gamutin sa kaniyang sakit. Huwag ka nang manggulo pa rito. Bilis, tumawag kayo ng doktor. Young Master Fu, patawad po. Sun Yan, anong ginagawa mo? Sun Yan, naglakas loob ka talagang lasunin si Brother Jingshen? Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Hinto. Tumayo si Young Master Fu. Jingshen, Young Master, Tabi. Kay sarap, kay bango, kay tamis, kay lambot. Napakasarap nito. Brother Jingshen, Young Master Fu, hindi ligtas kainin iyan. Young Master Fu, ang ginawa kong ulam kung bakit ito naging itim, dahil ito sa hinaluan ng bamboo charcoal powder. Ang palad niya ay may bahid ng itim. Siguradong pakana niya ito. napakalakas ng loob mo. At nagawa mo pang kumilos ng ganito kay Young Master sa harapan mismo namin. Nagpakana ka pa.
Para lang manalo sa paligsahan, gumawa ka talaga ng masasamang paraan. Tanggal ka na. Simula ngayon, huwag mo nang asahang makakapagtrabaho ka pa sa kahit anong kainan. Young Master Fu, alam ko na pong mali ako. Maawa po kayo sa akin, Young Master Fu. Maawa po kayo. Young Master Fu. Ilayo siya rito. Young Master Fu, mali po ako. Ipinahayag ko na. Si Sunian. Ang nanalo sa paligsahang ito sa pagluluto. Ang ating kampyon. Siya na nga ang hinahanap kong tagapagluto ko. Nanalo si Sunian. Si Sunian talaga ay natalo ang Michelin chef na kinuha ko ng 10 milyong dolyar. Bakit nanalo si Sunian? Hindi siya karapat-dapat manalo. Lurong, napagaling ni Sunian ang aking tiyan. Kaya pakiusap, maging magalang ka. Sa aking tagapagligtas. Brother Jingshen, bakit mo ba siya masyadong pinagtatanggol? Isa lang siyang may bahay. Ano? Oo, isa akong may bahay. Eh ano ngayon? Naglaba, nagluto, at nagkaanak ako. Nagtitipid ako para sa pamilya. Anong karapatan niyo na maliitin ako? Sinasabi ko sa inyo, panimula pa lamang ang pagkapanalong ito ngayong araw. Sa susunod, papatunayan ko ang sarili ko sa iyo. Nagbago na siya. Napaka-espesyal niya. Sunian, nasaan ang asawa mo? Bakit hindi siya nakapunta? Asawa? Matagal na siyang iniwan ng asawa niya. Nagdiborsyo na si Sunian at ang asawa niya. Pati ang 3 niyang anak na babae ay walang tumanggap. Mabuti naman at naghiwalay sila. Sunian, gusto kita? Maging girlfriend ko na lang tayo. Young Master Fu, anong sabi mo? Sunian, ang mga pagkaing niluto mo, hindi lang ang tiyan ko ang nabighani. Ngayon, nabihag mo na rin ang puso ko. Hindi ko mapigilang gustong mapalapit sa iyo. Dahil ayaw na sa iyo ng dati mong asawa. Ako ang kukuha sa iyo. Maging girlfriend ko ka na. Young Master Fu, may 3 na akong anak. Ang mga anak mo ay mga anak ko na rin. At lahat sila ay napaka-cute. Kahit ayaw sa kanila ng dati mong asawa, tatanggapin ko sila. Si Sunian at ang 3 bata. Gusto silang lahat ni Young Master Fu. Brother Jingshen, bakit ka nagtatapat ng pag-ibig sa kanya? Hindi ba dapat ay ako ang pinakakasalan mo? Lurong, kailan ko sinabing papakasalan kita? Hindi talaga kita gusto. Ang taong gusto ko ay si Sunian. Mga anak, aalis na tayo. Sunian, huwag kang umalis. Jingshen, Wai Ching, magkaibigan tayo. Pero hindi ko gusto ang kapatid mo. Pakiusap, ipaliwanag mo iyan ng maayos sa kanya. Sunian, hintay mo ako. Brother Jingshen. Kuya, tingnan mo, nagugustuhan na ni Brother Jingshen si Sunian. Rongrong, huwag ka munang magmadali. Bakit hindi ako magmamadali? Tinanggihan ni Kuya Jingshen sa harap ng maraming tao ang pag-amin ko ng nararamdaman ko. Ginagawa nila akong katatawanan. Wai Ching, tingnan mo ang ginawa mo. Nagbayad ka ng 10 milyong dolyar para sa isang kusinero, tapos natalo lang siya ni Sunian. Ngayon, may gusto na si Jingshen kay Sunian. Wai Ching, nagagalit ka ba? O nagseselos ka lang? Hindi maaari. Hindi ko hahayaang bumalik ang nakaraan sa pagitan ni na Wai Ching at Sunian. Wai Ching, pasensya na. Alam kong matagal mo nang gusto ang pagsasama ng pamilyang Lu at Fu. Pero base sa kilos ni Young Master Fu, mukhang ayaw talaga niyang pakasalan si Rongrong. Kaya maghanap tayo ng ibang pamilya para sa alyansang ito. Ibang pamilya? Ibang pamilya na mas maganda pa. Sinong pamilya? Nabalitaan ko na ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng na si Lolo Gu ay pauwi na dito sa bansa. Sa susunod na 2 araw na ang kaniyang 80 kaarawan. At sa araw na iyon, lahat ng mayayamang pamilya ng Jiangcheng ay dadalo. Narinig ko rin na pipili si Lolo Gu ng mapapangasawa ng apo niya sa piging na iyon. Kung si Rongrong ang makakapasok doon, magagawa ng pamilyang Lu na makipag-alyansa sa pinakamayamang pamilya ng pamilya Gu. Kuya Jingshen, kung ayaw mo akong pakasalan, papakasal ako sa mas nakakataas pa at ipapakita ko sa'yo. Kaya lang, wala tayong imbitasyon para sa piging ni Lolo Gu. Imbitasyon ba? Ako ang bahala riyan. Hipag, alam ko talagang ikaw ang pinakamabait sa akin. Wei, huwag mo akong bibiguin. Sunian, swerte ka lang ngayong araw.
Isang may bahay ka lang, iniisip mo talagang kakalabanin mo ako? Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang kaya mo. Dabao, Erbao, Sanbao, nakalabas na tayo. Mga anak, dahil sinamahan niyo si Mommy, muling nahanap ni Mommy ang kaniyang kumpiyansa. Sunian! Sunian! Bilis, kailangan nating magtago. Sunian! Sunian! Sa wakas, umalis na si Young Master Fu. Mga anak, hindi kami malapit sa isa't isa ni Young Master Fu at saka si Mommy. Sa ngayon ay ayaw muna isipin ang tungkol sa sarili kong kapakanan. Ang tanging gusto ko lang ay kumita ng mas maraming pera para sa inyo at mabigyan kayo ng mas magandang pamumuhay. Ang misyong binigay ng mabuting ina na sistema ay tapos na. Ama ngayon ay may premyo na double strike. Pumasok na ang pera. 2 bilyong dolyar. Mga anak, pumasok na ang 2 bilyong dolyar. Tingin kayo, bilis. Hindi na natin kailangan bumalik sa dati nating buhay na may 1 milyong dolyar lang at sa mga panahong pinalayas tayo ng walang kalaban-laban. Tagumpay po ang misyon. Hanggat marami kayong tinatanggap na misyon, ay lalong dadami ang pera niyo sa hinaharap. Bili na kayo ng almusal. Mainit pang almusal dito. Ang bango naman. Mga anak, tara na, bibili tayo ng baozi. Tara. Magandang umaga po, Lolo. Boss, pabili po ng 2 baozi. Sige po, 2 dolyar ang isa nito. Kaya 4 na dolyar lahat para sa 2. Ito na po. Boss, wala akong dalang pera, pero mamaya, darating ang apo ko at babayaran kanya. Bakit ka bibili kung wala kang pera? Boss, totoo, may pera ako. Alis-alis na riyan. Huwag mo akong storbohin sa negosyo ko. Tigil. Bigyan mo ako ng 2 baozi. O sige po. Heto na po ang inyong baozi. Heto ang bayad. Lolo, para sa inyo po ito. Para sa akin ba ito? Libre ko na po ito sa inyo. Kunin nyo na po. Salamat. Medyo matapobre ang tindero na iyan. Huwag nyo na lang po siyang intindihin. Aminin mo na lang na wala kang pera? Ano pa? Tong sinasabi mong darating ang apo mo para magbayad. Baka sabihin mo pa na ikaw ang pinakamayaman sa Jiangcheng, si elderly Mr. Gu? Boss, napakasama naman yata ng tabas ng dila mo. Hala? Bakit ang daming mamahaling sasakyan? Magandang umaga po, Lolo. Lolo, bakit po ba kayo kung saan-saan gumagala? Ilang taon na rin ang nakalipas mula nung umalis ako sa Jiangcheng. Gusto ko lang munang lumabas at mamasyal mag-isa. Sino po sila? Siya ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, na si elderly Mr. Gu. Totoo ba? Gumagawa ba kayo ng short drama? Kayo talaga ang pinakamayaman sa Jiangcheng, si elderly Mr. Gu? Pasensya na po at naging ignorante ako. Patawad po, Lolo. Sige na, ayos lang. Salamat po, Lolo. Ang baozi na ito ay treat ng batang ito. Bayaran mo. Ayos lang po, Lolo. Treat ko na po itong baozi para sa inyo. Binibini, tingnan mo. Nilibre mo ako ng baozi, kaya dapat may ibalik din ako sa'yo. Ayos lang po talaga. Ayaw mo rin ng pera. Bukas ay ang aking 80 kaarawan. Pumunta ka para makisaya. Iha, dapat kang pumunta, ha? Paalam. Sige po. Siya pala ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Kaya pala kanina ay ramdam ko sa kanya ang isang napakalakas na aura ng kayamanan. Good Mother System, ibigay na ang misyon para sa araw na ito. Isama ng host ng mga bata sa handaan ng pinakamayamang tao at tutulungan ka ng system na matupad ang isang kahilingan. Tutupad ng isang kahilingan ko? Ang tanging hiling ko lang ay makaipon agad ng 10 bilyong dolyar. Dabao, Erbao, Sanbao. Dapat tayong pumunta sa handaang iyon, tara.
Kuya, gising ka na pala. Bakit gabi ka na nagising ngayon? Nag-overtime po kasi ako sa kumpanya kagabi. Sunian, handa na ba ang almusal? Sunian, Huaiching, ito ang inihanda ko para sa iyo. Isang truffle chicken congee. Mahina ang tiyan mo, kaya kailangan mong mag-ingat. Kuya, nakalimutan mo na ba? Hiwalay na kayo ni Sunian. umalis na siya, wala na siya. Huaiching, Rongrong may magandang balita. Ang imbitasyon para sa kaarawan ni Elderly Master Gu. Nakuha ko na. Ate, napakahusay mo talaga. Kuya, ikaw ang pinuno ng pamilyang Lu, samantalang isang hamak na kasambahay lang si Sunian. Si Bai Weiwei lamang ang tamang pagpipilian para sa iyo. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ang sabi namin, balak naming humanap ng bagong yaya. Siya nga pala, Weiwei, sa kaarawan ni Elderly Master Gu. Bilang asawa ni Lu, sumama ka sa akin doon. Sige po. Dito lang iyon sa harap. Ito ang lugar kung saan gaganapin ang handaan ni Elderly Master Gu. Tara na, pumasok na tayo. Davao, Erbao, Sanbao, narito na tayo. Sunian, bakit ka nandito? Davao, Erbao, Sanbao. Napakaliit talaga ng mundo, hindi ba? Dito pa talaga tayo magkikita ng walang kwenta ninyong ama. Bakit? Bawal ba akong pumunta rito? Kaarawan ni Elderly Mr. Gu ngayon? Nandito kami para dumalo sa party. Anong ginagawa mo rito? Eksakto. Nandito rin ako para dumalo sa party. Ikaw, dadalo sa party? Sunian, sa birthday party ni Elderly Mr. Gu, mga prominenteng pamilya lang sa Jiangcheng ang imbitado. Isa ka lang housewife, wala kang karapatang pumunta rito. Alam ko na, marunong kang magluto. Huwag mong sabing nandito ka para pagilutan kaming lahat. Mali ang hula mo. Inimbitahan ako ni Elderly Mr. Gu. Anong sabi mo? Tingnan nyo ng maigi. Heto ang invitation. Bakit siya may invitation? Imposible. Siguradong peke ang invitation na iyan. Narito na si Elderly Mr. Gu. Tapos ka na, Sunian. Nandito na si Elderly Mr. Gu. Elderly Master, may isang tao rito na may peking invitation. Gusto niyang sumingit sa party nyo. Dapat pong may magpaalis sa kaniya rito. Sinabi mong palalayasin mo ang sino. Lolo, itong Sunian na ito po. Nagdala siya ng peking imbitasyon at sobrang kapal ng mukha dahil ang sabi niya ay kayo ang nag-imbita sa kanya. Sunian, nasa gulo ka. Umalis ka na agad. Hindi ako aalis. Dalagang Su. Nandito ka na pala. Hello po, Lolo. Dalagang Su. Akala ko ay hindi ka na darating. Dala ko ang aking kayamanan para kumita. Sasabihin ko sa inyong lahat na itong si Dalagang Su ay isang mahalagang panauhin na inimbita ko. Ang sinumang bumastos kay Dalagang Su ay siya naming palalayasin. Dalagang Su, tara, tuloy ka sa loob. Sige, tara na. Davao, Erbao, at Sanbao. Ang pagtitipon na ito ng pinakamayamang tao ay talaga namang kakaiba. Paano nagawa ni Sunian na makilala si Elderly Mr. Gu? Rongrong, hayaan mo na muna si Sunian dahil si Elderly Mr. Gu ay magpipili na ng magiging asawa ng kanyang apo. Tama ka. Ako ang panganay na anak ng mga pamilyang Lu, kaya tiyak na ako ang pipiliin niya. Sa inyong lahat, napakasaya ko na ang lahat ay nakadalo sa aking kaarawan. Alam nating lahat na ang apo kong si Nanfeng ay hindi pa kinakasal hanggang ngayon. Subalit, ngayong araw ay dito ako. Pipili ng mapapangasawa para sa aking apo. Piliin niyo ako na lang. Naku po, Lolo. May nangyaring masama. Anong nangyayari? Magpapakamatay raw si Young Mistress kasama ang bata. Pipigilan siya ni Young Master ngayon. Ano? Bilisan nyo. Puntahan nyo sila. Magpapakamatay si Binibining Gu. Hindi mo pa ba alam? 3 buwan pa lang mula nang manganak si Binibining Gu, mayroon siyang postpartum depression. 3 buwan? Tara, Davao, Erbao, Sanbao, tara't silipin din natin. Tara.
Sis! Sis! Bumaba ka na diyan. Changel. Sis! Bumaba ka na diyan. Ang Changel. lolo mo, Changel, anong nangyari sa iyo? Bumaba ka na. Parang awa mo na. Lolo, nagtataksil si Shen Li sa akin. Ngayong araw, ang sekretary niya ay nagpadala ng video sa akin. Magkasama silang natulog. Sis, bumaba ka muna. Ako na ang bahalang mag-asikaso niyan. Changel, bumaba ka riyan. Delikado ang lugar na iyan. Bumaba na kayo kasama ang bata. Layo, lumayo kayo sa akin. Lolo? Sir, nasasaktan na po kayo. Ayos lang ako. Umalis kayong lahat. Kayo. Lahat kayo? Umalis na kayo. Chango, huwag kang gagawa ng masama. Bumaba ka na diyan ngayon din. Sir, hayaan niyo po akong subukan. Dalagang Su. Gusto mong subukan? Miss Su, mapanganib na lumapit sa ate ko ngayon. Sunian, anong gagawin mo? Sunian, huwag ka na kasing magmagaling. Iniisip mo ba talaga na kaya mong iligtas si Binibining Gu? Sir, pakiusap. Hayaan niyo akong subukan. Sige. Dalagang Su, mag-iingat ka. Binibining Gu, kamusta? Sino ka naman? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong susubukang pigilan. Hinding-hindi ako bababa. Hindi kita narito para pigilan. Kung ganoon, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para gisingin ka. Sa katotohanan, Hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Sir, nagawa pang buhusan ni Sunian si Binibining Gu. Mapapahamak si Binibining Gu dahil sa kaniya. Manahimik ka. Lolo, maayos ba si Miss Su? Hayaan mong si Dalagang Su ang sumubok. Nagawa mo akong busalhan. at talagang gagawin ko iyon sa iyo. Ang lalaking nanakit sa iyo ay isang lalaking manloloko. Sunod-sunuran ka sa kanya, pero sa mga taong nagmamahal sa iyo, doon ka nagmamatapang. Tingnan mong mabuti. Ang matanda at siyang Master Gu ay parehong nasaktan at nasugatan. Lolo, Nanfeng, masakit po ba? Hindi masakit. Gawa-gawa lang iyon, sis. Aray, masakit. Pakiramdam ko ang mukha ko ay masisira na. Patawad po. Tingnan mo rin ang anak mo. Isinama mo siyang magpakamatay? Nagtanong ka ba kung payag siya? Umiiyak na siya. Lagot, hindi umiiyak si Young Master. Dabaw, Erbaw, Sanbaw, tulungan niyo si Mommy. Bilisan niyo, umiyak kayo. Kapag umiyak kayo, tiyak na sasabay na rin si Young Master sa pag-iyak. Anak ko? Huwag kang umiyak. Bakit ka umiiyak? Tama, gagawin ko talaga ito sa iyo. Para gisingin ang kahinaan mo, ang kawalan mo ng kakayahan. Dahil lang sa isang lalaki, ay sinasaktan mo ang pamilya mo at pati na ang sarili mo. Kung pati pagkawala ay hindi mo kinatatakutan, bakit ka pa matatakot na mabuhay? Ano ba ang alam mo? Mula noong nanganak ako, nawala na ang ganda ng katawan ko? At lagi nang nalalagas ang buhok ko. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, hindi ko na makilala ang sarili ko. Ngayon naman, iyong asawa ko ay sumama pa sa kaniyang bata at magandang sekretarya. Alam mo ba kung gaano kasakit iyon? Alam ko, naiintindihan kita. Ang tatlong ito ang mga anak ko. Kapapanganak ko lang din. Masisisira ang hugis ng katawan at malalagas ang buhok.
May mga panganib habang nagbubuntis. Maraming turok para hindi mawala ang bata ang tinanggap ko. Nandito pa rin ang mga bakas ng karayom. At ang asawa ko rin ay nangaliwa. Ikaw, Noong kakapanganak ko lang sa anak naming babae, ay nakipaghiwalay na siya sa akin. Kaya naman, naiintindihan ko ang kalungkutan mo at ramdam ko rin ang sakit na nararamdaman mo. Ang mga kasalanang ginawa ng mga lalaki, bakit kailangang tayong mga babae ang magdusa? Kung hindi nila tayo mahal, dapat mahalin natin ang sarili natin. Bumaba ka na. Sige. Batang Sue, nagawa niya. Young mistress, nandito na po ang inyong asawa. Nandito na siya, nandito na siya. Binibining Gu. Jungle Sis. Sis. Jungle, ayos ka lang ba? Lolo, Nanfeng, ayaw ko po siyang puntahan. Hindi ko siya gustong makita. Sige. Tatawag ako ngayon din para paalisin siya. Hindi. Binibining Gu. Kailangan mo siyang harapin. Haharapin ko siya? Hindi lang basta haharapin. Dapat ay magbihis ka ng pinakamarangal. President Shen, ang pinakamayaman sa pamilya Gu ay kakaiba talaga. Napakaganda nito. Kapag wala na si Gu Changel, ay maaari na nating makuha ang kaniyang bilyon-bilyong ari-arian? Mapapasa atin ang lahat ng ito. President Shen, sa tingin mo ba ay mawawala na nga ba talaga si Binibining Gu? May matinding depresyon si Gu Changle matapos manganak. Kaya sa pagkakataong ito, ang video nating dalawa sa kama na ipapadala natin sa kanya ang siyang magsisilbing huling dagok para tuluyan na siyang sumuko. Balita ko ay nasa rooftop na si Gu Changel at handa nang tumalon. Bakit tila hindi natin nakikita sina elderly Mr. Gu at young Master Gu? Sila ba? Siguradong abala sila sa pag-aasikaso kay Gu Changel? Shenli, ako ba ang tinutukoy mo? Gu Changel? Bakit buhay ka pa? Shenli, hindi ako tumalon mula sa gusali? Disappointed ka ba? Asawa ko? Hindi ko inisip yan. Nag-aalala talaga ako sa'yo. Huwag ka nang umarte. Salamat sa bidyong ipinadala mo. Ito ang magsisilbing matibay na ebidensya ng iyong pangangaliwa habang kasal tayo. Sinasabi ko sa'yo, makikipagdiborsyo ako at dapat wala kang makuha ni isang kusing. Asawa ko. Shenli, ang ating Gu Corporation ay babawiin ang lahat ng pamumuhunan sa Shen Corporation. Kapag naputol ang pondo, maghintay kang mabangkarote. Naglakas loob kang apihin. Ang apo ni Gu Zhenguo. Ito ang dapat sa'yo. Asawa ko? Siya ang nangiiswal sa akin. President Shen, noong kani-kanina lang ay hindi yan ang sinasabi mo. Asawa ko? Mali ako? Nakikiusap ako. Nabigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Shenli, nagpabulag ako noong una at pinatulan kita. Layas, lumabas ka rito, ayaw na kitang makita muli. Huwag mo na akong pagalitan. Alam ko na talagang nagkamali ako. Ilabas niyo siya. Layas, bilisan nyo. Asawa ko! Asawa ko! Binibining Gu, kamusta na ang pakiramdam mo?
Masarap. Doon ko lang na-realize na ang paglayas pala sa sitwasyong iyon ay hindi ganoon kahirap. Young mistress, tumawa si young master. Ha. Binibining Gu, congrats sa panibago mong buhay. Sunian, salamat sa'yo. Sige, makinig ang lahat. Ngayon naman ay pipili na ako ng mapapangasawa ng apo ko. Sinasabi ko sa inyong lahat na ang mapapangasawa niya ay napili ko na. Elderly Mr. Gu, nakapili na pala siya ng apo sa tuhod. Ngayon dito sa Jiangcheng, nandito ang lahat ng mga tanyag na dilag. Lahat sila ay gustong makuha si Young Master Gu para maging asawa ng pinakamayamang apo. Wala pa ngang labanan, pero si Elderly Mr. Gu ay nakapili na agad. Ano? Si elderly Mr. Gu ay nakapili na talaga? Hindi pa nga ako nakakapagpakitang gilas. Lolo, hindi po ba dapat hayaang magtagisan muna ang lahat? Tama yan. Ang mga nandito ngayon ay pawang mga anak ng tanyag na pamilya. Pagdating sa edukasyon at galing, wala silang itatapon. Pero ang pipiliin kong maging asawa ng aking apo ay base sa kanyang pagkatao. Ang mapapangasawa ng apo ko ay dapat na busilak ang puso, matalino, matapang at may paninindigan. Diyos ko, siya na talaga ang pinapangarap kong maging manugang. Lolo, sino po ba siya? Lolo, sabihin niyo na po sa amin. Siya ay si Dabao, Erbao, Sanbao, tapos na ang misyon. Mauuna na kami. Sunian. Si Sunian? Ha? Bakit siya? Ha? Dalagang Su? Pakiusap, pakasalan mo ang apo kong si Nanfeng at maging asawa ka ng apo ko. Sir, gusto niyo po bang pakasal ako kay Young Master Gu? Itong si elderly Mr. Gu, bakit si Sunian ang napili? Sir, hindi niyo siya pwedeng piliin. Bakit? Dahil kinasal na siya noon at may anak na rin siya. Tumahimik ka. Ano naman kung kinasal na siya at may anak na? May isang bagay na sinabi si Sunian na talagang tumimo sa akin. Ang makatagpo ng masamang lalaki ay hindi natin kasalanan. Hindi ito isang madilim na nakaraan, kundi bahagi lang ng ating pinagdaanan. Sunian, pakasalan mo ang kapatid ko. Sunian, Young Master Gu. lagi akong kinukulit ni Lolo na magpakasal na. Sa totoo lang, wala akong balak magpakasal. Hanggang sa nakilala kita. Kakaiba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Kaya naman, bigla kong naramdamang gusto ko nang magpakasal. Sunian, para sa unang sayaw sa piging na ito, maaari ba kitang maisayaw? Ay naku, oo naman, pwedeng-pwede. Sige na, sayaw na kayo. Mag-isang sayaw na yan. Sayaw na. Sayaw na. Sayaw na kayo. Si Nanfeng at Dalagang Su ay bagay na bagay talaga sa isa't isa. Tama po kayo? Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng ginawa natin at pagsisikap, ay si Sunian pa pala ang makikinabang. Lolo, ako lang ang nararapat na maging asawa niya. Bakit nandito ka na naman? Pagkapasok mo pa lang, paulit-ulit mo nang pinapahirapan si Dalagang Su. Ang handaan ko para sa aking kaarawan ay hindi tumatanggap ng mga taong tulad mo. Mangyaring umalis na kayo agad. Kuya, tulungan mo ako. Ate,
Hoy, kuya ate. Gusto ko siyang pakasalan. Iyong si elderly Mr. Gu ay nagawa talaga tayong paalisin doon. Gusto ko si Brother Jingshen. Pero si Sunian naman ang gusto ni Brother Jingshen. Gusto kong maging manugang ng pinakamayamang tao. Pero inagaw na naman ito ni Sunian. Kuya, itong si Sunian ay laging sinisira ang ating mga plano. Sunian. Kuya, Huaiqing, anong nangyari sa iyo? Masakit ang tiyan ko. Kuya, hindi ba't dati pa maselan ang tiyan mo? Noong nakaraan ay si Sunian ang nag-aalaga sa iyo. Tawagan mo siya ngayon? Papuntahin mo siya rito agad para ipagluto tayo ng lugaw sa bahay. Pero si Sunian ay kasayaw si Young Master Gu ngayon. Pupunta kaya siya? Dati pa namang utusan ng pamilya natin ang Sunian na iyan. Sa sobrang mahal niya sa iyo, kuya, siguradong pupunta siya. Tatawagan ko siya. Young Master Gu, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Sunian, masakit ang tiyan ko. Pumunta ka rito at ipagluto mo ako ng lugaw. Dalagang Su. Lolo, salamat po sa inyong pagpapatuloy sa akin. Pero may kailangan lang po akong asikasuhin, kaya kailangan ko na pong umalis. Sunian, Young Master Gu, balang araw makakahanap ka rin ng babaeng mas higit pa sa akin. Davao Airbao, Sanbao, nandito na tayo. Puntahan na natin ang walang kwenta ninyong ama. Tara na. Bakit wala pa rin si Sunian? Sunian, nandito na siya. Anong sabi ko sa inyo? Mahal na mahal niya ang kuya ko. Isang tawag lang ng kuya ko, mabilis na siyang magmamadaling pumunta rito. Sunian, bakit ang tagal mo? Baka hindi ka napansinin ng kuya ko. Masakit ba ang tiyan mo? Ako pa rin ang mahal niya. Ako lang ang nasa puso niya. Umuwi ka na at ipagluto mo na ako ng lugaw. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Anong gagawin mo sa cellphone ko? Binura ko na ang lahat ng contact information ko. Ano namang pakialam ko kung masakit ang tiyan mo? Ang isang matinong ex ay dapat nananahimik na parang wala na sa mundo. Huwag mo na akong tatawagan para mang-abala. Anong sinasabi mo? Gusto mo pa akong bumalik para ipagluto ka ng lugaw? Magising ka sa katotohanan, hanggang pangarap na lang iyan. Mga anak, tayo na. Sunian, Huaiqing, bakit ganyan ang trato ni Sunian? hindi maganda ang pakikitungo ni Sunian. Pero ang dalawang insidenteng ito ay hindi mo nagawang maayos. Dapat kang mag-isip ng mabuti. Ako. Hoy! Naiintindihan ko. Huaiqing, kakakuha ko lang ng balita na ang lola ko ay wala na sa ospital. Hipag, ang lola mo ay ang sikat na matematika profesor na si Elder Bai at ang itinatag niyang Qinghe Technology ay nagmamay-ari ng pinaka-advanced na chip technology sa mundo. Weiwei, alam mo naman na gusto kita dahil isa kang pamilyang Bai na tagapagmana. Inialay ni Elder Bai ang kanyang buhay sa teknolohiya at wala siyang anak. Ikaw ang nag-iisa niyang inampon na apo. Ngayong wala na si Elder Bai, ang Qinghe Technology ay mapupunta na sa iyo bilang mana, di ba? Si Lu Huaiqing ay isang negosyante. Siya ay may mataas na pangarap at matagal na niyang gustong kunin ang Qinghe Technology. Ito rin ang dahilan kaya niya ako pinili. Huaiqing, iyong tawag na iyon ay para abisuhan ako na pumunta sa huling hantungan at pagkatapos ay manahin ang Qinghe Technology. Sasamahan kita sa pag-alis niya. Pagkatapos niyan, magpapakasal na tayo. Kuya Ahipag, gawin na natin ang ating trabaho. Huwag mo nang intindihin si Sunian. Si Sunian ay isa lamang ordinaryong may bahay. Lu Huaiqing
Huwag ka nang mag-alala sa kanya. Davao, Erbao, Sanbao. Sa wakas ay tatahimik na ang paligid natin. Nanaginip pa rin ang walang kwenta ninyong ama, na mahal ko pa rin siya tulad ng dati, pero ngayon, hindi ko na siya gusto. Pati sina Young Master Fu at Young Master Gu, isang beses lang akong naging baliw sa pag-ibig. Pagkatapos nito ay hindi na ako muling iibig pa. Ang misyong ibinigay ng Good Mother System ay tapos na. Ngayon, maaari na naming tuparin ang iyong kahilingan. Host, bilis at humiling ka na. Gusto kong ang 2 bilyon ko ay maging 10 bilyong dolyar. Napadala na ang pera. $10 bilyon. Totoong nakatanggap ako ng 10 bilyong dolyar. Davao, Erbao, Sanbao. Nakatanggap tayo ng 10 bilyong dolyar. Maligayang pagbati, host. Nagawa mo na ang iyong unang mithiin. Anong Young Master Fu? Anong Young Master Gu? At anong walang kwentong ama? Pagsama-samahin man silang tatlo, ay walang-wala sila kumpara sa 10 bilyon na ito. Mukhang mas mahalaga pa rin ang kumita ng pera. Nakita mo na ba ang balita? Wala na si Elder Bai. Oo, kalat na ang balitang yan. Maari po bang magtanong? Sino po ang sinasabi ninyong wala na? Ang sikat na propesor ng Sipnayan na si Elder Bai ay wala na. Hindi ka ba nagbabasa ng balita? Ang sikat at tanyag na propesor sa matematika na si Elder Bai, kaninang madaling araw, ay pumanaw na dahil sa sakit. Paano itong nangyari? Sigurado ka na ba? Natatalikuran mo ang pag-aaral? At aalis ka na dito? Magpapakasal na po ako. Napakaganda ng iyong kinabukasan. Sigurado ka bang dahil lang sa isang lalaki ay susukuan mo na ang iyong hilig? Sigurado na po ako. Guro, paalam po. Niyan. Kung sakaling masaktan ka, bumalik ka lang. Hihintayin kita rito. Hindi ko akalain na noong araw na iyon na pala ang huling beses nating pagkikita. Davao, Erbao, Sanbao. Ang mama ay isang ulila. Wala akong kamag-anak simula bata pa. Hanggang sa nakilala ko si Elder Bai. Si Elder Bai ang aking guro. Itinuring ko siyang guro at kaibigan at maging bilang isang ina. Ngunit wala na siya. Kaya gusto ko siyang puntahan. Sistemang mabuting inaanunsyo para sa gawain ngayong araw, isama lamang ang mga bata sa gaganaping parangal at maaari kayong makakuha ng isang misteryosong sorpresa. Misteryosong sorpresa. Mga anak, anong misteryosong sorpresa kaya iyon? Academician Shen, makikiramay ako sa iyong pagkawala. Academician Shen. Siya ang estudyante ni Elder Bai, na si Shen Yanxi. Hindi lang siya nagmula sa mabuting pamilya, siya rin ang pinakabata ngayon sa Chinese Academy of Sciences. Ang gwapo niya talaga. Narito ka na pala. Bago pumanaw ang lola ko, meron ba siyang iniwang huling mensahe? May hinihintay na tao ang guro. Sino ang hinihintay niya? Hinihintay ng guro si Flying Eagle. Si Flying Eagle? Ang henyong dalagang mahusay sa numero na si Flying Eagle. Si Flying Eagle ang paborito at pinakamahusay na estudyante ni Elder Bai. Noong 21 anyos pa lang si Flying Eagle, nagawa niyang gamitin ang matematika upang lutasin ang 3 pinakamahihirap na problema sa mundo na nagpamangha sa lahat. Ngunit pagkatapos niyon ay wala na siyang balita na ikinalungkot ng marami. Palaging hinihintay ng guro si Flying Eagle. Bago pumanaw ang guro, paulit-ulit niyang sinasabi na, "Nandiyan na ba siya? Guro?" Nakabalik na ba siya? Mabuting hindi siya nakabalik. Ibig sabihin nito ay masaya ang buhay niya. Hindi na siya babalik. Kahit nakapanghihinayang ang pagre-retiro ni Flying Eagle, ang hipag ko naman ay ang nag-iisang apo ni Elder Bai at siya ring may-ari ng Qinghe Technology.
Manahimik ka. Bai Weiwei, alam mo ba kung bakit ka inampun ng guro? Dahil iyon sa may pagkakahawig ka kay Senior Sister Flying Eagle. Kaya pala ginagawa ka lang niyang kapalit. Si Senior Sister Flying Eagle. Ang alamat ng ating Chinghe. Hindi ko hahayaang may kahit sinong babastos sa kanya. Hindi ko akalain na si Academician Shen pala ang nakaunang tagahanga ni Flying Eagle. Senior brother, si Senior Sister Flying Eagle ay inspirasyon ko rin. Respetong-respeto po ako sa kanya. Narito ang nasa pangalan ng guro na 30% ng mga share. Ngayon ay ililipat ko na ito sa iyo. Ikaw na ang magmamana ng Chinghe. Napakagaling. Mapapasa akin na ang Chinghe. Senior Sister Flying Eagle, ang maging kahawig mo ng kaunti ay isang malaking suwerte para sa akin. Salamat po. Weiwei, tanggapin mo na. Senior brother, hinding-hindi ko po bibiguin ang ating guro. Sandali lang. Sunian, anong ginagawa mo rito? Bakit bawal ba akong pumunta rito? Ito ang burol ni Elder Bai. Pumunta lang ako rito para bisitahin si Elder Bai. Binibisita niya si Elder Bai? Ano bang koneksyon niya kay Elder Bai? Guro, nandito na po ako. Patawad po. Huli na ang pagbabalik ko. Hinto, Anong binabalak mo? ito ang burol ng lola ko. Lola mo? Sunian, hindi mo pa ba alam? Ang hipag natin ang kaisa-isang apo na inapon ni Elder Bai. Inampon ka ni Elder Bai? Sunian, alam kong naiinggit ka sa akin, pero wala ring saysay ang pagkainggit mo. Ito ang burol ng lola ko, ako ang masusunod dito. Di ba gusto mong bisitahin ang lola ko? Pwes, hindi kita hahayaang makalapit. Hindi ka talaga makalalapit. Siguradong gusto rin akong makita ni Elder Bai. Sunian, sino ka sa akala mo? Lumayas ka na rito. Umalis ka na. Hoy, hipag! Sunian, tumigil ka. Sandali lang po. Sino ka? Si Elder Bai ang naging guro ko. Ako si Shen Yanxi. Ikaw pala ang junior ko. Gusto mo rin ba akong pigilan? Si Bai Weiwei ay apo ng aking guro. Dapat lang na pumanig ako sa kanya. Si Bai Weiwei ay apo ni Elder Bai. Pero alam mo ba kung sino ako? Bakit? Sino ka ba? Ako ay si Isa lang siyang may bahay. Lu Huaiching. Anong sinabi mo? Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Inaamin ko na napaamo mo sina Fu Jingshen at Gunan Feng, pero ginamit mo lang naman ang galing mo sa pagluluto at kaalaman sa pag-aalaga ng bata. Hindi ba't ako naman ang bumuhay sa iyo noon? Ang mga narito ngayon ay mga tanyag sa mundo ng akademya. Ang isang katulad mong walang kwenta, layas na. Academician Shen, may problema po. Ang computing system ng bagong chip ay mayroong error. Anong naging problema? Patingin na ako. Ako na ang bahala rito. Sunian, sabi mo ba ay aayusin mo ang bug sa computing system? Isang malaking biro. Sunian, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Warning, warning. May nakitang system vulnerability. Mangyaring ayusin ito sa loob ng 60 segundo. Kung hindi ay ang development ng bagong chip, ay ganap na mapaparalisa. Nagsimula na ang countdown. Simula na ang countdown para sa 60 segundo. Akin na. Kailangan kong ayusin ang bug agad-agad. 50. 58. Academician Shen, kamusta na? Ayaw. Ayaw pa rin? Bitwise operation ang ginagawa mo. Hindi niyan maaayos ang system vulnerability. Naiintindihan niya ito? Sunian, ikaw na rito. Academician Shen. Si Academician Shen. Hinahayaan niya talaga si Sunian. Kaya niya ba? Isa ito sa 3 pinakamahirap na problema sa mundo. Sigurado ka bang kaya mo? Kaya ko po. Nakuha na ang sagot, naresolba na rin sa wakas. Bakit hindi ko naisip yon? Flying Eagle, napakagaling mo talaga. Darating ang araw na ang pangalang Flying Eagle
ay babago sa sistema ng algorithm ng mundo, dadalhin ang China sa rurok ng tagumpay, at magbibigay ng karangalan sa ating bansa. Magaling! Academician Shen, hinayaan mo ba talaga na si Sunian ang mag-ayos ng mga system error? Hindi man lang siya marunong yan. 10 na lang ang countdown. Ang bagong labas lang na microchip ay masisira mo lang. Sunian, malaki ang nagawa mong pagkakamali. 2. Isa. Nalutas na ang babala. Naayos na ang error. Naayos ang error. Talagang naayos ni Sunian ang mga error sa computer power. Ayos na. Paano mo nagawa iyon? Sunian, bakit marunong ka sa computer programming? Sino ka ba talaga? Lu Huaiqing, sa tingin mo ba? Isa lang akong hamak na asawang nakadepende lang sa pera mo, tama ba? Nung magpapakasal tayo, lumuhod ka pa para makiusap sa akin. Magpapakasal na tayo agad. Pagkatapos ng kasal, huwag ka na sanang magtrabaho sa labas. Ako na lang ang magtatrabaho para sa atin. Hindi ko kailangang dumedepende sa iyo. Ako, Nian, sa araw-araw ay busy ako, maraming lakad sa trabaho, at hindi pa maayos ang pakiramdam ko. Alagaan mo na lang ako pagkatapos ng kasal, pati ang ating munting pamilya. Ako ang kikita sa labas, ikaw ang sa loob ng bahay, at sama-sama nating papagandahin ang buhay natin. sige. Noong nag-propose ka, lumuhod ka pa sa harap ko, para lang pakiusapan ako na huwag nang magtrabaho. Sabi mo bubuhayin mo ako. Noong naging asawa mo na ako at nagkaroon ng mga anak, ginawa ko na ang lahat ng pagsisikap para sa iyo. Tapos ngayon ang isusumbat mo lang ay umaasa ako sa iyo. Ako? Hindi ba tinatanong mo kung sino ako? Sasabihin ko na sa iyo ngayon. Binansot mo lang ang aking mga kakayahan. Ako ay isang lawin na malayang lumilipad. Lawin? Siya ba talaga ang henyong compute girl na si Flying Eagle? Si Flying Eagle, na nawala ng maraming taon, sa wakas ay nagpakita na rin. Ikaw ba si Senior Sister Flying Eagle? Ikaw si Flying Eagle? Oo, ako nga si Flying Eagle. Si Sunian ay si Flying Eagle? Imposible. Sunian, kailanman ay hindi mo maaaring maging si Flying Eagle? Huwag mong isipin na porke may alam ka sa computing, ay pwede mo nang gayahin si Flying Eagle. Sabi mo ay ikaw si Flying Eagle, pero may ebidensya ka ba? Hindi ako nagpakita sa publiko noon at ngayong wala na rin ang aking guro. Wala na akong maipapakitang ebidensya. Tingnan niyo po. Wala siyang ebidensya, kaya maliwanag na nagsisinungaling lang siya. Good Mother System, tapos na ang misyon. Narito ang premyo na isang misteryosong sorpresa. Isang resurrection pill. Resurrection pill? Aking host? Ang totoo ay hindi pa po nawawala si Elder Bai. Hindi pa po nawawala si Professor? Nagkamali lang ang mga huwad na doktor sa kanilang pasya. Bilisan mo at paimumin si Elder Bai ng milagrong gamot na to na nagbabalik ng buhay. Sa sandaling mainom ang gamot na ito, siguradong magigising muli si Elder Bai. May pag-asa pang mabuhay si Professor. Sunian, anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit sa lola ko. May katunayan ako para patunayan ang sarili ko. Ngunit nandyan si Elder Bai. Parang awa mo na. Paraanin niyo ako. Paraanin niyo siya. Academician Shen. Sabi ko, paraanin niyo siya. Academician Shen, bakit mo pinagtatanggol si Sunian? Si Sunian ay isa lamang mang-aagaw na babae. Professor, ako po ito. Narito na po ako muli. Iiligtas ko po kayo ngayon. Sunian, anong ginagawa mo? Anong ginawa mo sa lola ko? Bilisan nyo, may tao ba dyan? Dakpin nyo siya ngayon din. Bitiwan niyo ako. Guro. Sunian, anong ginawa mo kay Guro? Sunian, bakit napakasama mo?
Wala na si Elder Bai. Gusto mo pang lapastanganin ang katawan niya. Hindi ko nilalapastangan ang katawan ni Elder Bai. Hindi pa wala si Elder Bai. Anong sabi mo? Maling pagsusuri iyon ng mga peking doktor. Buhay pa si Elder Bai. Para iligtas siya ang gamot na iyon. Tama na, Sunian. Huwag ka nang gumawa ng dahilan. Ngayon, hayaan mong turuan kita ng leksyon. Sunian, sa tingin mo ba ay kaya mong magpanggap na ang matalinong si Flying Eagle? Gusto mong maging Flying Eagle? Sa susunod na buhay na lang. Tumigil kayo. Buhay si Elder Bai. Mali ba ang nakikita ko? Bumalik talaga ang buhay ni Elder Bai. Guro. Guro, saan po kayo pupunta? Dahan-dahan lang po. Ikaw ba yan? Nagbalik ka na ba talaga? Guro, ako po ito. Nagbalik na po ako. Ikaw ba yan? Akala ko, hindi na kita muling makikita. Guro, patawad po. Nagkamali po ako. Ni Anyan, bakit ka bumalik? Nahirapan ka ba sa labas? May nangapi ba sa iyo? Elder Bai, kilala niyo po si Sunian? Isang hamak na may bahay lang naman si Sunian. Kaya ang kapatid ko at si Ate Weiwei ang magkasama, iniwan na siya. Siya ba talaga yon? Elder Bai. Isang may bahay lang? Ang lakas ng loob mong sabihin yan? Guro, ako po. Sa dami ng pwedeng maging, bakit kailangang maging kabit? Mamaya lang itutuwid ko ang lahat. Elder Bai. Ikaw ba ang asawa ni Nian yan? Ako nga po. Elder Bai. Siya ang presidente ng Lu Group. Ang sampal na ito ay dahil sa pagtataksil mo. Dahil pinakasalan mo si Nian yan, bakit mo siya niloko? Ang sampal na ito ay dahil sa kawalan mo ng dangal. Dati, sikat na sikat si Nian yan, pero tinalikuran niya ang lahat para sa iyo. Bakit mo siya hinayaang mawala ang lahat? Ang sampal na ito ay mula mismo sa akin. Ang aming pinakaingatang hiyas ay ginuwestiyon at inapakan mo lang. Sino ka ba sa akala mo? Guro, sino ba talaga siya? Makinig kayong lahat. Si Sunian ay ang aking pinakamagaling na estudyante. Siya ang henyo na si Flying Eagle. Si Sunian pala si Flying Eagle. Hindi pala siya isang simpleng may bahay. Siya ang henyo na si Flying Eagle. Si Sunian pala si Flying Eagle. Kumusta ka, Senior Sister Flying Eagle? Kumusta, Junior Brother? By way. Dati ay binalak kong ibigay ang 30% ng aking mga share sa iyo. Pero ngayong bumalik na si Nian, mapupunta na ang lahat ng ito kay Nian. Lola? Guro, ngayong maayos na ang iyong kalusugan, maaari niyo na pong ipagpatuloy ang pagpapatakbo sa Qinghe Technology. Matanda na ako. Nian, walang problema kung nagkamali ka man ng landas. Basta't mayroon kang lakas ng loob na magsimula muli. Ikaw ang pinakamahusay na tagapagmana na hinubog ko. Noong iniwan mo kami noon, talaga bang hindi ka pa rin babalik? Handa na po ako. Ipinahahayag ko na opisyal nang magmamana si Sunian sa Qinghe Technology. Magandang araw po, President Su. By way. Kaya kita kinupkop noon ay dahil sa pagkakahawig mo kay ni Anian pinatuloy kita sa aking buhay. Ngunit hindi ko akalain na makakagawa ka ng nakakahiyang gawaing mang-agaw ng asawa na nagdudulot ng kahihiyan sa ating pamilya. Ngayon, palalayasin na kita sa pamilyang Bai at pagkatapos nito, bahala ka na sa buhay mo. Hipag. Nian, tayo na. Tara na. Tapos na. Ang lahat ay wala na. Nian, maligayang pagbabalik sa bahay. Senior Sister, welcome back. Flying Eagle, welcome back po.
Ilang taon na rin akong hindi nakakabalik dito. Salamat dahil naaalala niyo pa rin ako. At hindi ko rin kailanman nakalimutan ang dati nating pangarap. Darating ang araw na ang pangalang Flying Eagle ang magpapabago sa kalagayan ng world algorithm. At dadalhin ang China sa rurok ng tagumpay. Ipagmalaki natin ang ating bayan. Sige, para sa pangarap na ito, sabay-sabay tayong magsikap. Sige, galingan natin. Laban! Kaya natin to. Magsikap tayo. Laban! Go! Kaya natin to. Senior sister. Junior brother. Senior sister. Ipinagtimpla kita ng kape. Tingnan mo kung magugustuhan mo ang lasa nito. Masarap. Kung ganoon, araw-araw na kitang ipagtitimpla ng kape. Salamat. Siya nga pala, senior sister. Tingnan mo po ito. Hindi ko pa naiintindihan ang bahaging ito. Ang bahaging iyan, ganito ang paliwanag diyan. May masamang balita, President Lu. May problema ang kumpanya. Magsalita ka. Pinag-uusapan po sa labas ang panloloko nyo sa asawa at ang pag-iwan nyo sa inyong pamilya. Gumawa pa ang mga tao ng kanta para pagtawanan kayo. Anong kanta? Ang boss ng Lu Group ay bobo. Akalain mong ang buhangin ay ginto? Pinalampas ang pagkakataong manalo. Ang swerteng dapat sa kaniya ay naglaho. Ito ay naglaho. President Lu, may masamang balita po. Pagkabukas ng merkado, ang halaga ng Lu Group ay bumagsak na. Naku po, President Lu. Kakatumawag lang po ng ating mga kasosyo. Sinasabi po nila nakakansilahin na ang pakikipagtrabaho sa atin. Paano itong nangyari? President Lu, ano po ang dapat nating gawin? President Lu, sumasakit po ba ulit ang tiyan nyo? President Lu. Sunian. Nagsisisi na ako. Kuya, gising ka na? Huwai King. Nasa ospital ba ako? Kuya, dahan-dahan lang. Si Special Assistant Lee ang nagdala sa iyo rito sa ospital. Sabi ng doktor, dumugo raw ang tiyan mo. Huwai Ching, dati pa namang mahina ang tiyan mo. Dati ay umaasa ka lang kay Sunian sa pag-aalaga. Tingin ko nga, kasalanan ito ni Sunian. Ma, hindi ka ba nanonood ng balita? Si Sunian ang henyong Flying Eagle. Hinawakan na niya ang Qinghe Technology. Isa na siyang bigating tech figure na si President Su ngayon. Tingin ko kasalanan mo ito. Noong una pa lang, ikaw ang nanggatong kay kuya na makipagdiborsyo. Hay, bakit mo ako sinisisi? Hindi ba't dati ay naniniwala ka rin na ang Sunian na iyan, ang pangit na babaeng iyan, ay hindi nararapat sa kuya mo? Kinalala mo pa nga si Bai Weiwei bilang hipag mo. Sa tingin ko, kasalanan mo rin ito. Kung hindi mo sana hinayaang makipagdiborsyo, mangyayari ba ito? Sinisisi kita sa nangyari. Ngayon kasalanan mo na ito. Sino pa ba ang dapat sisihin kundi ikaw? Ikaw talaga ang may kasalanan. Kasalanan mo? Ma, bakit ganyan ka magsalita? Kuya, anong gagawin mo? Huwai Ching? Kuya, saan ka pupunta? Ano ang ginagawa mo? Uuwi na ako. Ikaw talaga? Naku naman, Ma. Huwag na tayong mag-away. Gumawa na lang tayo ng paraan. Sinong mag-aakala na ganoon pala kagaling si Sunian? Hindi maari? Nabibilang siya sa pamilyang Lu hanggat buhay siya? At pati sa kabilang buhay, bahagi pa rin siya ng pamilyang Lu? Magpadala ng tao para bawiin siya? Ma'am. Sige.
Mahal, itong Amerikana na ito, isusuot mo ba bukas? Ipaplansa ko muna para maisabit na. Oo? Mahal, itaas mo ang paa mo. Mahal, pagod ka ba sa trabaho ngayon? Salamat sa lahat ng paghihirap mo para sa pamilya natin. Imamasahe kita. Sunian? Umalis na si Sunian. Talagang wala na si Sunian. Lugaw na may manok at truffle. Bumalik na si Sunian. Nandito ka na pala? Nabalitaan ko ang tungkol sa kondisyon ng sikmura mo. At na-ospital ka. Ipinagluto kita ng lugaw. Sige na, maupo ka na at kumain. Si Sunian yon. Talagang si Sunian nga. Sunian. Huaiching, By Weiwei. Bakit ikaw? Huaiching. Siyempre, ako to. Hindi ba sabi mo pagkatapos ng libing, ay papakasalan mo na ako? Huaiching, magpakasal na tayo. By Weiwei. Hinding-hindi na kita papakasalan. Iiwan mo na ba ako? Umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Ayoko na kitang makita pa. Lu Huaiching. Wala ka palang puso. Lu Huaiching. Inakala mong si Sunian iyon kanina, no? Ano bang iniisip mo? Ang Sunian na yon ay ang henyong si Flying Eagle. Tinalikuran niya ang lahat para sa pag-ibig, para magsilbi sa iyo bilang may bahay. Pero hinamak mo lang siya dahil sa pagiging housewife, at ikaw mismo ang nagtaboy sa kanya. Iniisip mo ba talagang babalik pa si Sunian? Tumahimik ka. Kung ayaw mo akong pagsalitain, mas magsasalita ako. Hindi na babalik si Sunian. Ayaw na niya sa'yo. Sabi ng tumahimik ka. Narinig mo ba ako? Special Assistant Lee, tulungan mo akong mag-order ng 20 karat na singsing. Hindi, 30 karat dapat. President Lu, para saan ang singsing? Magpo-propose ako kay Sunian. Gagawa ako ng paraan para makuha siyang muli. Ang pagbuo ng pinakabagong chip ay nahinto dahil sa problemang ito sa matematika. Bakit hindi ko pa rin ito malutas-lutas? Davao, Erbao, Sanbao, bakit kayo umiiyak? Gutom na ba kayo? Naku, pasensya na kayo mga anak. Kapag gumagawa si mommy ng mga equation, nakakalimutan ko nang ipagtimpla kayo ng gatas. Pupunta na si mommy ngayon para ipagtimpla kayo ng gatas, okay? Magandang araw po, ma'am. Anong ginagawa mo? Ma'am, pinapabalik po kayo ni Madam Lu. Si Madam Lu? Wala na kaming anumang ugnayan ni Pamilyang Lu. Ma'am, patawad po. Dalhin siya. Sa tingin mo, papayag kaya si Sunian sa proposal ko? President Lu, basta ipakita nyo ang inyong katapatan, tiyak na papayag po si ma'am. Hello? Masamang balita, President Lu,
Si Ma'am Po ay dinakip pabalik ng ginang. Ano ang sinabi mo? Napakahapde. Ito ang pamilyang lulumang bahay. Nakabalik na naman ako. Sunian, gising ka na pala? Naaalala mo pa ba ako? Madam Lu, Magaling? At naaalala mo pa pala? Madam Lu, labag sa batas ang pagkulong mo sa akin. Lubos na itong nakaaapekto sa aking kaligtasan. Pwede po kitang sampahan ng demanda. Nag-iba ka na nga talaga? Dati? Kailanman ay hindi ka nangahas? Nakausapin ako ng ganyan? Ma, siya na ngayon ang sikat at bagong mukha ng President Su. Kaya natural lang na mataas na ang tingin niya sa sarili niya. Sunian, aamin ka ba sa iyong pagkakamali? Pagkakamali? Marami kang ginawang mali. Subalit, mabibigyan kita ng isang pagkakataon? Basta't aminin mo ang iyong mga mali. Handa na akong kalimutan ang lahat ng nangyari. Papakisuyo ko kay Huai Ching na magpakasal uli sa iyo. Mula ngayon, magiging isang pamilya na tayo. Madam Lu, mabuti pa pong tanggihan ko na ang iniaalok mong pagkakataon. May gagawin pa ako. Mauna na po ako. Hinto! Naglalakas loob ka bang huwag aminin ang iyong mga mali? Diyan ay gagawin ko ang... Ano po ang gagawin nyo? Kung hindi ka aamin, edi ako na lang ang aamin ng pagkakamali. Aking mahal na manugang, Hipag, aamin na rin po ako ng aking pagkakamali. Mabuting manugang. At hipag. Ang dalawang tawag na iyan, hindi ko na po ata deserve. ay mabuti kong manugang. Noon iyon, lahat ay pagkakamali ko. Hindi ko dapat pinilit na makipagdiborsyo sa iyo si Huai Ching. Mali ko rin po, hindi ko dapat palaging kinokontra o kinakalaban ang bawat sabihin mo. Pamilya pa rin naman tayo. Ang mga nangyari noon ay kalimutan na natin. Mula ngayon, maging masaya na lang tayo sa piling ng isa't isa. Madam Lu, Binibining Lu, makinig kayong mabuti. Naghiwalay na kami ni Lu Huaiching. Kayong tatlong magkapamilya, ayusin nyo ang buhay nyo. Iyon ang pinaka-importanting dapat nyong gawin. Hipag. Manugang ko. Ma? Huwag kang umalis. Hipag. Hipag. Manugang ko. Huwag Hipag. kang umalis. Huwag kang umalis. Hipag, hintayin mo ako. Manugang ko, huwag kang umalis. Sunian, ayos ka lang ba? Hipag. Manugang. Ni Anyan? Ni Anyan? Pakasal ka na sa akin. Lu Huaiching. Sanay na akong makita kang mataas at makapangyarihan. Sanay na akong makita ang pagiging malamig at pagkamuhi mo sa akin. Ngayong bigla kang lumuhod, anong klaseng palabas naman ito? Ni Anyan? Alam kong marami akong nagawang pagkakamali noon. At nasaktan kita. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Babawi ako sa iyo ng maayos. Babawi. Lu Huaiching. Noong nagretiro ako para sa iyo, at nagsilbi sa pamilyang Lu,
na parang alipin, ano ang napala ko? Napala ko ang pang-aapi ng nanay mo. Napala ko ang panghihiya ng kapatid mo. At napala ko rin ang pagtataksil mo. Nakalimutan mo na ba? Noong araw na ipinanganak ko ang 3 nating anak, iniwan mo ako. Niyan, patawad po. Mula bata ay tinuruan na ako na maging isang tagapagmana kung saan sariling interes ang mahalaga. Pero noong nawala ka, doon ko lang napagtanto na higit ka pala sa lahat. Mahal kita. Niyan, kung bibigyan mo uli ako ng isang pagkakataon, ililipat ko ang lahat ng stock sa Lu Group sa ilalim ng pangalan mo, lahat ng ari-arian ko ay ibibigay ko sa iyo. Lu Huaiqing. Minahal kita noon at hinarap ko ang bunga ng naging desisyon ko. Pero ngayon, ang huli mong pagmamahal, hindi ko na kailangan. Pati ang yaman mo, hindi ko tatanggapin. At ikaw, ayaw ko na sa'yo. Hindi na kita kailangan. Sandali. Tigil? Madam, mangyaring manatili po kayo rito. Lu Huaiqing, anong balak mong gawin? Niyan. Dahil ang maayos na pakikipag-usap sa iyo ay walang silbi, mapipilitan akong itago ka na lang dito sa tabi ko. Lu Huaiqing, nababaliw ka na. Tama. Nang mawala ka, tuluyan na akong nabaliw. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Menugang ko. Ikaw, pagbigyan mo sana si Huaiqing ng isa pang pagkakataon. Oo nga naman, hipag. Makipagbalikan ka na po sa kuya ko? Nananaginip kayo ng gising. Imposible iyan. Bitawan niyo ako. May tao ba diyan? Tulong. Huwag ka nang sumigaw. Walang darating para tulungan ka. Sinong nagsabing walang tao? Sinong nagsabing walang tao? Junior brother. Dabao, Erbao, Sanbao. Junior brother, bakit kayo nandito? Senior sister, pagkaalis mo, sina Dabao, Erbao, at Sanbao ay biglang umiyak ng malakas. Naramdaman kong may mali, kaya chinek ko ang CCTV at nakita kong dinala ka ng ibang tao. Kaya naman sinundan namin kayo rito. Mga anak, kayo talaga ang swerte ni Mommy. Iniligtas nyo na naman si Mommy. Sina Dabao, Erbao at Sanbao, napakatalino ninyo. Muntik ko nang malimutan ang 3 batang ito. Mahal kong manugang, basta bumalik ka lang, tatanggapin ko na rin sila. Sa huli naman, pwede mo pa akong bigyan ng apo na lalaki? Nananaginip ka pa rin ba ng gising? Bilis! Anong ginagawa nyo dyan at nakatayo lang kayo? Kunin nyo si Madam at ibalik nyo siya rito sa akin. Opo. Saan galing ang liwanag na iyon? Mukhang galing sa 3 mga bata, mismo sa katawan nila. Kayong dalawa, sugurin nyo sila. Sunian? Yang 3 mga bata? Sino ba talaga sila? Anong nangyayari? Host, sina Dabao, Erbao at Sanbao ay 3 munting swerte na bumaba mula sa langit. Kapag sila ay inatake ng ibang tao, ay tiyak nakikilos ako. Madam Lu, makinig ka ng mabuti. Ang mga anak ko ay hindi malas, kundi sila ay munting swerte. Tinulungan nila ako, mula sa $1 milyong ay naging $10 bilyong ang kinita ko. Dahil sa kanila, muli kong nahanap ang sarili ko. Ang 3 batang ito, sila pala ay mga reinkarnasyon ng swerte. Ma, Nawala na sa akin si Sunian.
At pati ang mga munting swerte ay nawala na rin po, nadudurog ang puso ko. Bakit napakamalas ng buhay ko? Sila ang tatlong munting swerte? Hindi nga mali ang kanta ng mga bata. Napakalaking kayamanan ang dumating, pero hindi ko nagawang panghawakan. Oh? Senior sister, anong nangyari sa'yo? Bigla ko lang naalala kung paano lutasin ang huling problema sa math. Tara na, bumalik na tayo. Senior sister, sige na, sabihin mo sa akin. Niyan. Magsisi ka na, walang hiyang lalaki. Talagang ayaw na niya sa akin. Ibinuka na niya ang kanyang mga pakpak at tuluyan ng lumipad palayo. Sa inyong lahat. Welcome po sa ating lahat dito sa press launch ng Chinghe Technology. Tulad ng alam ng lahat, isang buwan na ang nakalipas, nang si President Su ng Chinghe Technology ay matagumpay na nakahanap ng solusyon sa huling problemang matematiko. Ngayong araw, ang pinakabagong chip 3.0 ay ipapakita na sa buong mundo. Tingnan nyo, nandyan na si President Su. Magandang araw po, President Su. Magandang araw po, President Su. Magandang araw po, President Su. Sa inyong lahat, salamat sa pagpunta. Ito ang ating Chinghe Technology, na unang naglabas ng Chip 3.0. Ito ay higit na nangunguna sa buong mundo. Galing! Talagang nangunguna ang galing natin. Tunay ngang kamangha-mangha. Napakahenyo talaga ni President Su. Ang Chip 3.0 ay magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay sa mundo. Niyan, ngayong sandali, para kang araw sa kalangitan, masyadong maningning, kaya hindi kita madiretso ng tingin. Niyan, gusto lang sana kitang bigyan ng bulaklak, isang bungkus ng mga bulaklak. Nandito na si Young Master Fu. Wow! Tingnan nyo. Ang tagapagmana ng kilalang pamilyang Fu, dumating na si Sir Young Master Fu. Nandito na si Young Master Gu. Ang apo ng pinakamayaman, hindi ako makapaniwalang nandito rin si Young Master Gu. Diyos ko, posible kayang dahil kay President Su ay magkaroon sila ng gulo? Mukhang ganoon na nga. Sunian, binabati kita. Salamat po. Kunin mo itong sa akin. Sa akin ang tanggapin mo. Kunin mo itong sa akin. Sa akin ang tanggapin mo. Sandali lang. Senior sister, congratulations. Pati si Academician Shen ay nakisali na rin. Sino kaya ang pipiliin ni President Su? Kailangan ko nang malaman ngayon. Sunian, tanggapin mo ang mga bulaklak ko. Sa akin ang tanggapin mo. Niyan. Sa totoo lang, wala na pala akong karapatang bigyan ka man lang ng mga bulaklak. Sunian, tanggapin mo ang bulaklak ko. Ang akin ang tanggapin mo. Sa akin ang tanggapin mo. Kunin mo ang mga bulaklak ko. Tanggapin mo ang sa akin. Sa akin na lang. Sunian, tanggapin mo ang bulaklak. Tumigil na nga kayo sa pagtatalo. Siguradong ang sa akin. Ang tatanggapin ni senior sister. Kunin mo ang bulaklak ko. Tanggapin mo ang bulaklak ko. Sabi ng tanggapin mo ang bulaklak ko. Ang sa akin ang tanggapin mo. Tanggapin mo ang akin. Sa akin na ang tanggapin mo. Kunin mo na ang mga bulaklak ko. Mga anak, kailangan na nating umalis. Dapat sa akin ang tinanggap niya. Dapat talaga sa akin yon. Kasalanan mo itong lahat. Sunian, senior sister. Sa wakas, nakatakas din tayo. Master, wala ka bang pipiliin kahit isa sa kanila? Sa tingin ko, hindi lang dapat sa pag-ibig at pag-aasawa, hihinto ang buhay ko. Ngayon, may mas mahahalagang bagay akong dapat gawin. Master, ano po ang balak nyo? Gusto kong ipaglaban ang mga hilig ko
ituloy ang aking career. At patuloy ring aalagaan at mamahalin ng husto ang mga anak ko. Ibibigay ko ang lahat ng pagmamahal ko para sa inyong lahat. Maligayang pagbati, Master. Matagumpay ka nang nag-level up. Ngayon ay bubuksan na ang iyong makapangyarihang paningin. May makapangyarihang paningin na ako. Davao, Erbao, Sanbao, tara na at sama-sama nating tahakin ang kinabukasan at salubungin ang mas magandang bukas.